umaga ito. Maraming salamat po, Diyos, sa patuloy na pagbibigay mo po sa amin ng kalakasan at pagdanasa, Panginoon Diyos, na kami po ay makapalambahan sa umaga ito, Panginoon. Salamat po, Diyos, sa desire na ibigay mo po sa amin lahat. Sapagkat alam po namin, O Diyos, hindi po ang aming sarili, kundi ikaw na sa Espiritu. Ang patuloy na nag-uusap sa amin upang makamparan namin ang iyong kalooban, Panginoon. Kaya nakilang Diyos, sa oras mo ito ay patuloy ko po ang tinataas sa iyo sa umagang ito. Bayaan nga po, Diyos, patuloy ang iyong mga salita ang kumilos sa aming kinaligtahan. Banal na sa ating Espiritu, ikaw po ang kumilos sa aming lahat, O Diyos. At alam po namin, Panginoon Diyos, ang mga salita ng may kapangyarihan na gumawa sa aming mga buhay, Panginoon. At mag-ayos, Panginoon Diyos, ng aming mga isipan, Panginoon Diyos. Lalo-lalo na ng laman ng aming mga puso, Panginoon. Kaya sa umaga ito, bayaan mo nga po, O Diyos, na aming mga salita ay patuloy na mahayag sa naisin mong kaparaanan, Panginoon Diyos. Gamitin ko lamang ako, Panginoon, bilang manunod, O Diyos, ang mga salita sa umaga ito. At naniniwala po ako, Panginoon Diyos, ang salita ko patuloy na magbubukas sa aming puso at isipan, Panginoon Diyos. Nang dapat namin gawin araw-araw, Panginoon. Kaya nakilang Diyos, sa oras mo ito ay bayaan mo nga po, Panginoon Diyos, banal na sa atong Espiritu. Kalooban mo po mangyari ng mga kalooban. Kaya aming Ama, ang lahat po ito ay tinataas ko sa iyo sa pangalan ni Jesus. Amen. Pray po ang Panginoon. Ang ating pag-aaralan ay patungkol sa pagiging matapang. Matapang po ba kayo? Sino po matapang dito? Tapangan daw. Ganyan, isa tayo, gano'n na. Ang salita ng tapangan tayo, pero ang tapangan ay sabi nila, bahag daw yung luto. Pero dito lang pagkakataon talaga sa buhay natin ay tayo bilang mga mananampalataya, kailangan talaga natin maging matapang. Hindi maging matapang sa pakikipag-away. Hindi po tayo dapat maging matapang sa pakikipag-away, kundi matapang tayo tindigan kung ano yung kalooban ng Diyos. Hindi matapang tayo, kaya tayo yung katotohanan ng salita ng Diyos. Sabi nga, kapag tayo nagkamali, mali tayo. Pero dapat tayo ay naninigigan kung ano yung tama. Meron po isang kwento, sabi ko. Meron po daw meron ng pagto. Sabi ng isang mama, sino yung pagto ngayon? Sabi ng mana, lumabas ang susunod yung pagto kayo. Ilang beses na sumisigaw ng gano'n, sino yung pagto kayo? Hindi lumabas yung pulis. Sabi ng pulis, ako. Ano pagto? Sabi ng isang mama, nakakabini. Minsan, hindi mo na pagkakataon talaga sa buhay natin na akala natin ay matapang tayo. At may mga taong nagtatapang-tapangan naman. At meron talagang taong may isang tapang. Meron talagang taong tayo. Sabi nga kahit yung buhay nila ay isusuong nila. Pero dapat tayo ay matapang sa salita ng Diyos. Sabi po dito, akala mo ang katapangan ay napakikita sa pagharap sa away lamang. Kung kaya't ang tunay na matapang ay hindi umuurong sa away. Sabi ko ba, ang matapang daw hindi umuurong sa away. Subalit, may tunay na paraan para pagpapakita ng tapang. Ilayang dito ay ang pagharap sa responsibilidad o pagtupad sa tungkulang nakaanak sa ating mga balikat. Kung kaya ang isang tao na buong sipag ay tinataguyod ang kanyang pamilya, ay may ang tapang na hindi matatawaran. Amen. Isa po yung sa isang matapang. Kapag tinatayuan mo bilang ikaw ay ama yung responsibilidad mo. Bilang tinatayuan mo ang responsibilidad mo. Sabi nga, ikaw na ama na nagtataguyod, matapang mo yung tinataguyod ang iyong pamilya, masasabi kayo matapang. Kasi sa totoo lang po, may mga magulang ngayon, di ba? Nakikita tayo mga magulang. Hindi nila
kanila yung kanilang mga anak ang magtatrabaho para sa kanila. Kaya nga po, sabi nga po, ang isang matapang na lalaki o babae ay nagtataguyod ng pamilya. Sabi nga, kapag tinataguyod ang pamilya mo, isang matapang. Sabi nga, ang tapang ay nakakita din sa panindigan sa kabutihan o katuwiran, kahit mga lugar man ito ng buhay. Sabi nga po, masasabi din po na tayo ay isang matapang kung tayo nanandigan sa kabutihan o katuwiran, kahit mga lugar man ito ng ating buhay. Pero hindi pa naman tayo makakot talaga doon, no? Na tayo talaga ay kung inilalaban natin ang katotohanan, hindi naman makakapasa. Hindi pa naman umaabot o umahanto ang ating paninindigan sa katotohanan na ipapalit natin ang ating buhay. Pero alam niyo po, sabi nga, ang tunay itong May, June na ngayon eh. Sabi ko nagpaalam ko yung pamangkin ko, sabi niya, Bialina, si Jenny po ay kinukuha sa ano, sabi ko, sa tapusan, sa gala. Sabi ko sa kanan, may huwag na ako. Kasi kako kahit na mga ako hindi sumalad yan yung bata, eh, yun naman eh, sabi nga, may mga kakayanan naman yan, na hindi ko lang naman dyan may papakita. Saka sabi ko lang yung isang ko, maganda naman ako yung bata niya, pwede hindi mo ako yan, isagala dyan. Talaga po, may mga pagkakataon talaga, sa mga panahon talaga ngayon, alam niyo po tayo tumatagal. Tumatagal tayo ng tumatagal, pero dapat talaga na managiging matapang tayo para panindigan natin ang katotohanan. Kasi kung hindi natin panindigan ang katotohanan, ano lang eh, kasi pagka hindi natin panindigan, paulit-ulit lang ang nangyayari ng ganung bagay. Pero kapag nalaman nila kung ano yung katotohanan na pinanindigan natin, hindi na tayo kakailan niya. Ako ranas ko po yan, sabihin ng mga panahon buhay pa siya. Alam niya kasi na talagang tayo ay, sabi nga po ay, kahit noon nililisan, hindi nabanggit sa akin ang gera ko, ay ipagawin mo ang anak mo sa sanggulari. Kahit minsan hindi ka pinanggit sa akin. Kahit ang mga anak mo ay talagang, lalo-lalo na si Gigi, napakasakit niya ng mga talagang mga panahon na yun. Pero alam niyo po, sabi nga, kapag talagang alam nila na pinaninindigan natin yung katotohanan, titigil sila. Kasi kapag pinagbibigyan natin, bibigyan natin ang butas sila para yung ating paninindigan at yung pananampalataya natin ay, sabi nga ay nakakasin pa sila. Ulit-ulit lang ang gagawin nila yun. Kaya mga kapatid, sabi nga po dito, sa paninindigan, ang pinaninindigan natin ay yung kaputihan ng kaputihan. Kung titignan po natin, katulad po ni, sabi nga po, maraming ipinakita